Maupay nga Domingo, haaton nga tanan, good afternoon. Malipayon nga pagpamatihan amon mga kasagabay hini nga radio program nga Mission Possible, labi na adton amon mga suki, mga lolo, mga lola nga hiton ira kakurulpon hiton Domingo, hinahatag naton, hinahatag nira para baga manungog hini nga aton Mission Possible nga program. So nalilipay kami nga kumbaga may da na ngayon kami mga suki, no? May da again last time baga may da kami ato mga feedback nga namimiling na hanaton programa. So damo nga salamat han iyo baga pagtangkilik ngan pag-appreciate, no? Hini nga aton programa nga ginhahalad naton para of course han paghimaya han Dios, no? Siring pa man habugos nga mga trabaho naton, habugos nga mga programa naton, tatagan-tagan liwathin space ngan time an aton Ginoong Hesukristo, no? Dapat may adagod kita panahon para haiya ngan tatagan taliwat hiya iwag para hiya man liwat pinaagi hini nga mga bag-o na nga mga teknolohiya, so gadini nga Facebook, labi na hiton aton radio program yan na through Bombo Radio, may diliwat portion nga para haiya. Labi na kay Domingo yan na. So adlaw gud niya yan na. So dapat unahan nga tanan, no, tatagan tagud yan gahin, no, para hiton iya maliwat. Pagpasamwag, pagpahinumdum niya gugma ngan kaluoy haaton. Pinaagihan mga debosyon, mga pagampo ngan mga buruhaton han misyon han usa ka lay person so gadaamon or mga religious missionaries or mga kapadian or ang mga tawo nga may mga intensyon pag-alagad han Dios. Alright? So syempre mga kasangkayan, bago siguro kita baga magtikang hini nga aton programa, no, ngan sano ko ipakilala hini nga aton talagsaon nga bisita naton, importante kay baga namingaw na kami inihaiya. Tikangan taan ay liwat hinusaman ka kinasing-kasing nga pagampo para na aton Ginoong Dios, labi na aton Amay, Anak ug Espiritu Santo nga kumunsad aton hini nga aton programa. So ang mga namamati na giniimbitar ko kamo pakigupod haamon magampo anay kita hini nga aton Domingo nga adlaw ngan pangaro kitahan grasya nga ginkikinahanglan naton ha aton tagsa-tagsa maliwat nga kinabuhi. So may I request everyone, no, to pause for a while and let us put ourselves in the presence of our God, the Holy Spirit, so that our prayers may be sanctified. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ginoo nga Dios Amay, makagarahom han nga tanan, tagatag ang amon kinabuhi, kusog, mga paningkamot, mga kalipay, ug pagsuong han mga kalisdanan. Damo nga salamat na gintagan mo kami hinin adlaw na naman, usa na naman ka adlaw yan na nga Domingo, basi maabrihan an amon kasing-kasing huna-huna hit pinaagi hini nga programa nga Mission Possible nimo. Dios Espiritu Santo, ikumandi ka haamon, updan mo kami hini nga amon programa. Ngan abrihi ang mga kasing-kasing han amon mga mamarati, sugad man haamon didiya na nga mga tagapagyakan, nga unta ang makit-an ug mabatian, amo ang tingog han Dios, aniya kaburuton para haaton nga tanan. Ngan pinaagi han mga pagampo han mahal nga Birhen Maria, naghahangyo kami haimo Ginoo nga Dios Hesukristo, amon buutan, mahigugmaon ug maluluyon nga Dios, nga bendisyonan mo ini nga amon mga talagudting nga paningkamot para paghimayaan imong ngaran ngan para ikalipay kami han aton Dios Amay. Ini amon ginahalad haimo Dios Amay, pinaagi han merito han baraan nga ngaran han imo anak nga pinangga nga si Hesukristo, upod man ang mga pagampo han amon mahal nga inahan ni Santa Maria Birhen, ang mga santos nga amon gidebosyonan ug ang amon mga anghel de la guardia. Bendisyon ni kami Ginoo, protektari kami hini nga amon
paningkamot ini nga amon ginahalad ha imo nga programa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Holy Immaculate Heart of Mama Mary, Pray pray for for us. Most Chaste Heart of Saint Joseph, Pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, mga kasangkayan, again, maupay nga Domingo ha aton nga tanan, no? Nga damo again nga salamat, ang iyo pakigupod haamon, salamat ang mga nag-heart, dida haamon Facebook Live, may da kami na baga special nga announcement ha iyo, kay may da kami pamulay, may da kami quiz, no? Yan na nga aton programa, o di ba, nag-level up na gihapon ang aton programa. Nga kung hinuman nuron niyan ang baga makaupo din nga amon quiz, may da kami mga talagudting nga mga pahalipay ha iyo through GCash, o di ba, kanan ko ana ini baga level up na god, no, para baga dili naman la baga kita-kita lang nga di patigyap ka mo, no, mag-enjoy itiyo pagpamati at the same time mahibaro han mga pulong han Dios ngan kung paano kita makasubad ha ira. So speaking of mga surprise, mga papremyo kami gihapon mga may kalipay ngan surprise nga mga bisita, no, nga aadiyan na baga na atubang ha iyon adi ba nakita na siguro damonan mga heart nga da nga nakikita na amon Facebook Live. Malipayon kita mga kasangkayan kay ginuugdan kita yanahin mga tawo nga baga may adaghap kadasig, no, nga maghatag iraman liwat baga kinasing-kasing na pagpaambit han pag-ukoy hiton Dios non nga kinabuhi. So unahon ta na syempre anaton usa pa ka brother missionary nga resident anchor gihapon dinhi aton, malipayon nga kasing-kasing, i-welcome naton hi Brother Ren. Brother Ren, some greetings anay hiton aton mga suki nga listeners all over the world kay Facebook na gud kita, no? Okay. Maraming salamat, Brother Sev. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nakikinig po sa atin ngayong hapon. Magandang hapon po, nanay, tatay, lolo at lola, mga ate at kuya na nakikinig sa atin ngayon. I hope na damo pan iyo mahihibaruan hining amon programa. Yan, di ba? O ano po tayo ngayon ha? Ay sari-sari po ang ating mga language, no? May nakita Tagalog, may Winaray, may English para baga masakop naton ang nga tanan, no, nga mga namamati yan na labinan mga taga Manila. Maabot man kita ini Manila. Hello po sa mga kapatid natin diyan sa Luzon at sa mga lugar na nakakaintindi po ng Tagalog. Don't you worry, meron po kami ding representative from the Tagalog region. Yan na, no? So gagawin po namin ang lahat mga kaibigan sa misyon kung ano po ang mas nakakabuti at ikakaganda pa ng ating programa. Yan, maraming salamat Brother Ren for your greetings. At saka syempre naman po mga kapatid, no, mga ka-misyon, no, isa pong karangalan na tayo po ay pinaunlakan, di ba? Baganda ko ini nga pribilehiyo haaton mga kamisyon nga usa na naman kamisyonaryo an aanhiya na magduyog haaton pagpaambit man liwat hiton iya baga mga paglalakbay sa iya journey of faith towards God, no? And we really missed him so much. Kaya alam kong marami po ngayong magko-comment sa aming Facebook kasi marami po ito siyang mga kaibigan din. Okay? So, sa mga kaibigan ng aming guest, eto na po, walang iba si Brother Vincent Cabanto. Brother Vince, greetings muna tayo dyan ng mga good for 20 years. So, good afternoon, brothers and sisters in our faith. Maupay nga kalop, hinaot unta nga we are praying ada kitahin full of grace yan na para
mas ma-internalize, mas ma-absorb naton kung ano man atan mga sharings nga i-share for this 1 hour and a half hining atan radio show. Pasensya ila kahit aton boses medyo diri na in full force, pero bisan man sugad, so long as we are doing this for the greater glory of God, andam kita pagbulig. May ada nag-comment. Yes, may ada Aday na. Kim, Maseda, good afternoon Kim, as well as si Jovic. Oh. Blessed Sunday. Yes. Good afternoon. Mga fans club mo ba yan? Mga fans club naton, fans club ni Jesus. Alright, o diba? Ay. So sabi ko na nga sa inyo, no? Isa pong kinagagalak po natin na pinaunlakan tayo, no? Ni Brother Vince, isang very active na Knights of Columbus member, no? So marami po din siyang siguro pwede rin mamaya, no? Si Sir Vince din po ay maghihikayat, no? Of course. Sa ating mga ano ba ito, sa mga nagse-search ng kanilang faith, baka Yes. pwedeng ma-open din, di ba, Brother Vince? Yes, brother Sam. Mamaya yon, no? So with that, ladies and gentlemen, siguro po pwede na tayong umarangkada ngayong Yes. hapon na ito. Ngayong hapon pong ito, again po, mayroon po kami mga pa-premium ibibigay courtesy of our benefactors na nandyan lang sa tabi-tabi, no? And they are very, very much willing to, of course, support our program. Okay? Maraming salamat again po sa aming mga sponsors. Okay? So, Sir Vince, simulan na natin siguro. Ngayon kasing araw na ito ay linggo, no? At syempre, baka pwede nating simulan ng ating programa lalo na kasi dapat ngayon ay linggo at dapat nagsimba tayo. Yes. No? And Ako na, Bombo Vince siguro, Kuya Vince, Brother Vince, bakit ba mahalaga dapat sa isang faithful believer ang pagsisimba? Ikaw ba, do you also practice that? At ano ba ang ikinaganda ng nagsisimba talaga? it's about giving glory to God. Sunday is always a day na magsa-thank you tayo for the blessings, for everything. It's just only 1 hour sa isang araw na nire-require tayo, as it is one of the 10 commandments, na mag-join o na mag-glorify through celebrating the Mass with everyone, in communion with everyone. So, it's always parang nakakagaan ng loob na nagsisimba tayo every Sunday. Okay. Ikaw ba, Bombo Vince, I believe, hindi ka lang every Sunday, no? Meron ka pang daily mass celebration mo na ina-attend. As much as possible. Ano ba ang diyan, Brother Vince? Ano ba yung extraordinary na nai-experience ng isang taong araw-araw dumudulog sa Diyos, sa simbahan? Anong pinagkaiba niyan sa the usual lang? Kumbaga. Parang mas nagiging intimate yung relationship niyo with God. When you are attending Mass daily, it's parang yung Eucharist na everyday mo na pa-participate is somewhat like nakakapag-strengthen. Not just spiritually, given na yung spiritual strength yung pinaka-malaki yung advantage, but everything, like physical, even professional, parang yun, marami yung advantage pag mas nagiging intimate yung relationship niyo with God. And nagiging intimate siya by partaking in the Eucharist every day. Like attending the Holy Mass every day. So it's more of closer ng closer, being Yes. closer and closer every day. Paano yun? Siguro, I would like to, hindi ka ba nabuboard? Hindi ka ba like, eto na lang ba? Is there something new every time na nagsisimba ka araw? Kasi yung iba, baka isipin nila, ay parang ganyan lang naman yan. Meron ka ba araw-araw for so long, Brother Vince,
ano yung rason why you have sustained that kind of devotion sa Mass? Everyday kasi, meron kang nal-learn. The Mass is composed of the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Yung sa Eucharist is yung everyday na pagpapartake mo sa body and blood of Jesus Christ. So it's spiritual na na-strengthen sa'yo. And then, aside from that, yung liturgy of the Word na everyday meron kang natututunan. Wow. Introspectively, like in Oo. yourself. Na, it's always a continuing process kung paano mas magiging holy pa tayo. The ultimate goal is to become holy, to be like the saints, but hindi kasi siya nakukuha overnight. So it's a continuous process na palaging may madadagdag if you will also be attending Mass, especially during the liturgy of the Word. Alright, thank you very much. Which Yes, is yung that's- pinaka-focus oo. natin ngayon. Yes, oo. Which Kasi is- magaganda yung mga readings Readings natin this ngayon. Sunday. Oo. Yan. So mamaya abang-abangan niyo po kasi kami po ay magpapa-games at kukunin po namin ang aming mga trivia questions sa readings ngayon ng Gospel. Okay. Alright, Brother Ren, bilang isang bilang isang bata katulad namin. Joke lang. Okay. Matang-isip na lang Young at kami. heart na lang Okay. kami. Brother Ren, ikaw naman, ano ba yung meron ka na bang mga special moments sa pag-a-attend mo ng Mass na hindi mo nakakalimutan? Yes po, Brother Seb. Mhm. Una po sa lahat, Brother Seb, bakit nga ba mahalaga ang pagsisimba? Mhm. So, mahalaga po ang pagsisimba, Brother Seb, may maraming mga kadahilanan kung bakit mahalaga ang pagsisimba. Mhm. So, una is pagpapalalim ng pananampalataya natin sa Diyos. Mhm. So, ang pagsisimba ay isang pagkakataon upang mapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. So, sa pamamagitan ng pakikinig sa mga sermon, sa gospel, pagbasa ng mga banal na kasulatan, at pagdalo sa mga sakramento tulad ng Eucharistia, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa at koneksyon sa ating spiritual na buhay. At pangalawa naman, Brother Sev, is ang komunidad at pagsasama-sama. So ang pagsisimba pala ay nagbibigay ng pagkakataon upang makisalamuha at makipag-ugnayan sa iba pang mga mananampalataya. Alright. So dalawa pala yun, makipag-ugnayan sa Diyos at makipag-ugnayan din sa mga kasama nating nananampalataya. So it's not just, hindi lang pala yun, it's about you lang, but it's you and God and you and with the parishioners. Kasi dapat meron ka din palang connection. Yes, meron ka pa. At isa pa, Brother Seb, pag tayo ay nagsisimba, nagkakaroon tayo ng gabay. Mhm. O gabay mula sa ating Panginoon. So sa pamamagitan ng sermon at aral mula sa ating pare at mga pastor, nakakatanggap tayo ng gabay at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Alright. Thank you very much, Brother Ren. So, Brother Vince, maganda siling naman kita kanina na i-connect ko lang ito kay Brother Ren. Kasi sa pagsisimba pala, meron din pala tayo ding mga key points na dapat daluhan. Una doon, ipuntuhan. Kumbaga, una doon, you go to the Mass, of course, to pray. The second is to avail the sacraments. And the third is to be in communion with the other parishioners who are also in one with your prayers. Yes. Ngayon, ko lang to, Brother Vince, kasi alam ko po, you are also an advocate of the sacrament of the anointing of the sick. Oo. So parang, hindi lang pala ang pagsisimba ay manghingi, mag-express, mag-pray, and lahat. Meron din siyang mga sacraments, and one of which is the sacrament of healing. Pwede mo ba kami, Brother Vince, parang bigyan naman yung ating mga nakikinig dyan, sila nanay, tatay, ng idea bakit may sacrament of anointing of the sick. Yan.
I believe this the sacrament of the anointing of the sick is really for yung may mga sakit na they will be healed. Common mistake kasi natin as Catholic faithful ay pag nasasantolanahan, di ba yun yung term? Santolana. Bagan. Parang near death na, which is yun yung common na mistake natin because kung nung nag-anointing of the sick, para talaga mag-heal, mawala yung sakit. And we should be thankful sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño because every third Saturday of the month, just yesterday, every third Saturday of the month, sa kanilang 12 noon na Mass, meron silang integrated dun sa Mass yung anointing of the sick. Right after the homily of the priest, meron silang anointing of the sick. So, ibig sabihin yan, Brother Vince, it's not just like yung mga terminal lang ang sakit sa katawan. Yes. Pwede din siya sa kung halimbawa meron kang dinadamdam na mabigat sa soul mo, Yes. sa conscience mo, of course, sa body mo, mentally, emotionally, and physically. So, dapat pala hindi matakot. Yes. O kasi healing yun. Kahit anong dinaramdam mo, once you have availed of that and you have the faith, surely may heal ka talaga. Yes. And it's just mas nagiging thankful ako ngayon kasi mas pinalapit nila sa community when that sacrament was integrated during every 12 noon Mass, every third Saturday of the month. Parang kasi before, yung mga tao kasi nahihiya na mag-avail nun kasi hindi naman sila ganun kagrabe yung sakit or baka matakot sila na, baka malapit na itong mamatay. Kaya yung mga ganun na nagpapa-anointing na. So, stigma ba yun? Parang ganun, no? Pero with this measure na ginawa ng Archdiocesan Shrine of Santo Niño na mas pinalapit nila sa community, parang yung parang mas lumalapit sa atin si Jesus, di ba? Yung mga ganun na and there's no reason nga hindi tayo makakag-avail nun kasi inilapit na nila sa masa. Okay. Yun yung pinakamaganda dun. Alright, no? Napaka magandang din yan, no? Parang mission din yan, lalo na sa ating mga simbahan at syempre sa ating mga parish priest. Pwede din siguro din nating ma-picture out yung konsepto, yung practice na yan, no? Na once a month, pwede sa isang schedule ng ating Mass, meron tayong anointing of the sick. Para lalo na ngayon, no? Marami na tayong mga dinaramdam, mentally, emotionally, physically. With the kind of weather that we have, yung mga sakit, grabe. Mga sakit. So, dapat parang ipalapit na siya sa public para ma-appreciate ng public. At siguro, I think yun naman ang gusto ng ating Panginoon, na we bring Him closer to His children. Ayan. Alright, so yun po, no? So, ang isa ko pang gustong itanong siguro kay Brother Ren na lang, bakit ba pag tayo po ay nagsisimba, bakit ba we have to also connect to other parishioners doon sa simbahan? Kagaya ng magpi-peace be with you. What's the importance na dapat, Brother Ren, ang pagsisimba ay it's not just about you, but it's about God and the people praying together with you. Bakit ganon? Mahalaga po ito, Brother Seb, itong pagsa-sign of peace. Kasi itong pagsisimba, hindi lang ito tungkol sa sarili mo. It's all about Jesus and the people around you. Bakit nga ba mahalaga na makikonnect tayo? Kahit na sa pagkanta, di ba? We sing together, we respond together. Bakit ganon? Because pag aada kita sa simbahan, we are not just once. We are praising God, glorify Jesus as one. Community. As one, as a community. Yan.
Ayan. Okay, Brother Vince, ano pa ba ang pwede natin siyang ma-discern? Di ba merong I just can't remember the exact yung verse na sinabi ni Jesus na kung saan merong Where there dalawa is or two mas or marami more, pa praying. na nagpe-pray, andun siya sa gitna. Ah. Nagjo-join siya. Okay. So, Mass is the highest form of prayer kasi mas marami yung andon, and then the word and the liturgy of the word as well as the Eucharist is being manifested through the Mass. So, mas naglo-glorify natin si God, kagaya ng sinabi ni Brother Ren, kung mas marami tayo na nagpe-pray sa Kanya. Alright. So, and sa mga parts ng Mass, napakahalaga. Ano ba yung mga special parts ng Mass sa inyong dalawa na talagang, hindi na, ang buong Mass naman is holy, pero I believe, bawat isa sa atin, meron tayong mga favorite parts doon na talagang, parang, feel mo na talagang you are there with the Lord. At, kayo po, Brother Ren, ano yung parts ng Mass na talagang, this is one of the moments that I really look forward to? Yan. Brother Seb, para po sa akin is yung pinaka mahalaga po sa akin is yung pag-receive po ng Holy Eucharist. According to Saint Blessed Carlo Acutis, sabi niya na ang Holy Eucharist daw is his highway to heaven. So kumbaga para haakon, because I am also a millennial, so bagan para haakon na-inspired ako haiya not just because haniya mga miracles, but the way he lived his life. And availing the Holy Eucharist is para akon kalugaringon, bagan naaano ako, bagan na kun hatela pa naaano ako na nalalabhan, nalilimpyuhan pag nakaka-receive ako ng Holy Ghost. Nahamot, oo, bagan nababago ka, na-glow ka, kay bagan renewal of the soul. Wow, how about you, Brother Vince? Bilang araw-araw nga tayo, by the grace of God, siyempre yan naman po ay dahil po sa grasya ng Panginoon, nakaka-avail tayo ng kanyang tinapay ng buhay. Ano yun? Special moments mo sa Mass? 3 parts siguro, Brother Wow. Seb. Although, lahat dapat. Lahat dapat, yun. Yung 3 parts na nililook forward ko during Mass. First, yung dun sa pag-start, yung pinapa-confess tayo ng ating venial sins. Yung parang yan, confessor, ano ba yun? Yung icon, yan, parang yung icon. Nagkasala ako, yan. Venial sins. Una. I always see to it na andun ako during that time because parang pinaka-importante ko siya. Parang hindi tayo nagiging worthy na mag-accept sa Kanya during the communion if Kung hindi tayo dumaan. nakakapag-start dun sa part na yun. Alright. Second, medyo bias ako dito pero I always look forward during the homily. And Bakit naman Father po? Maso, Oo. saludo po ako sa inyo. Okay, yan. Father Maso, sina Monsignor Maraya, sina Father Calvin. Iba talaga yung mga siya yung reason kung bakit medyo emotional ako at the end, throughout the Mass. Pag meron akong nariringgan na homily na part na maganda talaga, nakakapag-reflect talaga ako dun sa homily na part. And then yung consecration sa body and blood. You will have to say, my Lord, my God. Okay. Every time na nire-release at yung may mga bell na nire-release. Alright. So parang yon, highlight yon ng Yes. prayers mo. na Dapat talagang, meron ka talagang presence of mind. Andun ka talaga dapat. Hindi yung nagwa-wonder yung thoughts mo. Okay. Andun ka talaga dapat. Dun sa mga
sa mga moments Totoo. na yon. So ano yun, no? Yung parang act of contrition mo Oo. na part, yung Yung nagpapantas ka ng nagsisisi talaga blessings. tayo, no? Tsaka yung gospel, yung Yung readings, homily. yung homily, And at then yung yung consecration. yung Body pag-o-offer and na, the offering of the sacrifice na. So yun, no? So at marami pa po yung iba, no? Yes, of Depende course. po. Lalo na po sa ating mga Katoliko, no? Marami tayong mga parts ng Mass na binibigyan natin ng diin because on that moment, the message of God transcends into our soul. Okay? At speaking of marami na po tayo ditong mga dapat i-greet, no? Huwag naman po natin kalimutan kasi baka Of course. si Pani akon saan kayo baka mag-ugday. Okay, ano ito nga mag-ugday? Balita dirigan. Okay, so we would like also to greet happy watching and happy listening to Ate Darlene Dipas Montero. Hi po, Sila po. ma'am. Good afternoon. Binibining Miss Burawen. Ate Darlene, kumusta na po kayo? And hopefully, you can also be a part of our program soon. Looking no? forward. Looking forward for your guesting here with us. Alam ko pong ito si Ate Darlene ay siya po ang aming isa din pong counterpart missionary doon naman sa Burawen area. Siya yung aming ano doon eh. And of course, yung ating mahal na kaibigan, kakilala sa Hinundayan Southern Lady na palagi po siyang nag-greet sa atin, Bumbu Vince, Kuya Vince every Sunday, si Honorable Palermo Isog Dagungdong Jr. Isang Good afternoon. napaka-aktibo, dedicated na public servant sa Hinundayan Southern Lady sa District 3, no? Good Talagang active din siya sa community works at saka sa church work. So magandang i-combine niya, no? Kasi it helps him a lot in making decisions well for the constituents. So maraming salamat po, Honorable Dagungdong. Yan. And of course, ang ating director, akala ko director, si Direct, no, hindi. Yung ating Gender and Development Director natin, si Dr. Fatima Kianzon. Good afternoon po, Good afternoon po, ma'am. And we also would like to hope, no, na sana baga maging guest din po namin kayo dito balang araw. Ayan. So, meron pa din po, no, yung kaibigan ni Sir Vince kanina. And we also have with us listening and watching si Ma'am Rona Michelle Edroso. Hello, Ma'am Hello, Ron. Ma'am Ron. Good Hep, afternoon. Saling pa doon sa office. Hep, hep, hooray. And we also have Sister Milagros Tan and Ate Bilen Chu. Oo, Ate Bilen, nandito na po si Saint Padre Pio. We are preparing na po sa inyo naman pong mission, which is tomorrow na ba? Yes, feast day tomorrow ni Santo Padre bukas Pio. ni Santo Padre Pio. So, isisingit din po natin si Saint Padre Pio mamaya sa atin pong discussions, no? Kasi bukas na po ang kanyang feast day. Huwag po natin kalimutan yan. Yan. Okay, siyempre simulan na natin, no? Ngayong hapong ito, tatalakayin natin ang mga pansariling discernment natin, no? Yes. Tungkol sa homily na narinig natin kanina, kung kayo po ay nakapagsimba na, at sa hindi pa, mamaya po na maririnig niyo po, at sana baga sa konting pamamaraan tayo po ay makatulong makadagdag ng mga konting ways to think or mag-discern sa ating homily at sa ating gospel readings at sa iba pang mga readings. Alright, Kuya Vince, no? Yes, ma'am. Bago siguro tayo magsimula sa ating mga reflections dyan, baka pwede na nating simula ng ating first trivia game. Ngayon na. Oo, ngayon na. Oo. Okay. So, ito po ang mechanics ng aming trivia game para baga ma-excite ka mga da. And babugat namon nga pa premyo para haiyo pan-load. Okay? So, si Brother Vince ay magbibigay po ng tanong at anong Okay. mechanics. Sige nga. Multiple choice type siya. Mhm. So there will be four choices, letter A, B, C, and D. Mhm. And yung
query po, yung tanong po is based dun sa mga readings natin. Okay. Especially dun sa gospel. There will be questions dun sa first reading as well as second reading, but most of the questions will be coming from the gospel reading. Alright. Okay, di ba? Ibang improving na ang ating episode. Kagaya ni Director Fatima Quianzon Yes, na always nagsabi dito na, improving. hooray to the three of you. Naku, feeling ko mananalo na naman Hep, dito hep, siya. hooray. Palagi pa naman itong nag-aano sa mga sa mga raffle. Oo. Very Sige nga. competitive si ma'am. Yes, oo. And looking forward sa mga activities na gagawin natin sa Gender and Development this coming week ba yun? Yes. May mga activities po ang Gender and Development Office of Eastern Visayas State University for this week, no? So we are inviting everyone to participate, to experience yung mga services natin sa God Office of the University. Ganun po ka-active, kamasigasig, at saling pa wholeheartedly niyang binubuhos ang lahat para sa ating Gender and Development Advocacy. Ayan, maraming salamat po, Dr. Thank you, Fatima Fatima. Socorro Quianzon. Okay, Brother Vince, can we start our Okay. first question? Yung first question po. Worth! So yung ating mananalo will be kung sino yung mauuna Oh, yes. dun sa comment section. Section. And- Kahit yung letter lang. Yes, kahit yung Oo. letter lang. Na- At i-message po namin kayo sa inyong Facebook na lang ba? IPPM Oo. na lang. Yung inyo pong, hingi tayo siguro with your kind indulgence, yung inyong number for the prize. Okay. Alright, okay. Mga pa-konti-konti lang po ito, no? Sa Opo. abot po ng ating makakaya. Alright, question number 1. Question number 1. Wow, okay. In the gospel reading for today, ito po yung question. What does Jesus say about those who wish to be first? Wow. So ito po yung question. What does Jesus say about those who wish to be first? Wow, okay. Comment na po kayo. Ito naman yung mga choices. Ay, may mga choices pa pala. Dapat pala. Napaka-generous pa lang natin ngayon, Of course. Brother Vince. Oo, sige po. Of course. So yung mga choices, letter A is they will be honored. Letter B is they will receive riches or kayamanan. Letter C, they shall be last of all and servant of all. Oh. And letter D, they will be powerful. Wow. Ulitin okay. natin yung mga choices Please, para kasi baka naghahanap pa Oo. sila sa kanilang Google. okay. Sige. So ito po yung Balita, question in our gospel reading today. What does Jesus say about those who wish to be first? First, letter A, they will be honored. Yes. Letter B, they will receive riches. Letter C, they shall be last of all and servant of all. And letter D, they will be powerful. Wow. So, alin doon Alright. yung mga choices po? Type the Alin letter doon po only. yung correct Pwedeng choice? letter lang po ang i-type Pwedeng letter natin lang sa po. comment section. At kung sino po ang unang makapag-post ng kanilang comment at yung tamang sagot, our sponsors will be giving you some amount sa GCash. Pwede na yang Pahalipay. pang load, pwede na yang pang ano-ano ninyo. Pahalipay. Talagunti nga, pahalipay. Alright? Opo. Sige. Brother Vince, so we would also like to greet an aton usapang commissionary, Commission Ate Celine Martilio Ala, who is also doing her mission this time. And hopefully makalugar na gud ni Ate Celine also to be our guest also in the radio program. Hello po Ate Celine, wherever you are right now, we are praying for your safe travel and productive mission kung nasaan. Meron na pong nagsagot po Vince. Oo. Ladies and gentlemen, ang una po nating winner for the first time in the history of Mission Possible. Sino po siya? Si Ma'am Milagros Tan. Si Sister Milagros Tan. Ayan, congratulate. Tama ba? Ang tamang sagot Yes po ay po. letter Letter C, they shall be first
they shall be last of all and servant of all. Alright. Pwede bang i-ano natin yan? I-discuss natin yan. Go. Dun po sa ating gospel reading today, yung si Jesus at din yung 12 apostles, they were going to, I think they are heading to Capernaum. Yeah. Tama ba? And well, they were heading to Capernaum. Minention niya doon na meron siyang minention doon na parang it's What were you arguing about on the way? Okay, yan. Pero before doon, parang meron siyang minention na the Son of Man is to be handed over to men and they will kill him. Okay. And 3 days after his death, the Son of Man will rise. Alright. Ang ganon. Yes. And we should remember na this statement na parang prelude dun sa kanyang passion, Yes. the Passion of the Christ, is pangalawang beses na to. Mm. Diba? Yung first is yung before the Transfiguration. Yes, okay. And before that, yung sa Transfiguration, I don't know if we can still remember na tatlo yung kanyang sinama. Si James. Si John and si Peter. Mhm. Credits to Father Maso. Sabi kasi ni Father Maso, si Peter, James, and John, sila daw yung inner circle ni Jesus. So sila yung sinama ni Jesus dun sa anong mountain yun? Tabor. Dun sa top of the mountain, and nandun na yung Transfiguration. So after that, parang because sinama niya yung tatlo, it could be the reason why the 12 apostles were discussing as to who is the greatest of them all. Kung sino naman yung isasama ngayon ni Jesus. So, when they reached their destination, merong tinanong si Jesus na, yung sinabi mo kanina, Brother Seb, Ano na, ba yung what were you arguing arguing? about on the way? Although they remained silent. Yeah. Because they were discussing among themselves on the way who was the greatest. Yung ganun. So parang it's the point of reflection dun sa na hear ko na mas earlier. Yung aspiration to become the greatest. Yes. Which is again, credits again to our beloved priests, Father Maso, Father Mariel, and Father Calvin, na wala namang problema sa kung gusto mo talagang maging greatest. Kasi it's good na gusto mong maging greatest doon sa profession mo. We should just be careful na in our aspiration to become the greatest, baka mawala ang pinaka-main Yes. essence. No? it should be according to the grace of God. Like, dapat merong grace of God. Otherwise, Maging worldly na siya. yes, yung meron nang mai-incorporate ng mga envy, greed, pride, yun na yung magiging problema. I saw an article na sabi niya, it's natural kuno for men to be exposed with that kasi parte po daw yun ng original sin. So yung dapat na gawin po is maging persistent sa prayer, na hindi tayo mag-concede dun sa mga ganon. Okay. That we should be focused on the greatness which is according to Which is according to the will and the glory of God. will and the Yan. glory of God. Yes. Alright. So ano tong sinasabi dito, Brother Vince, na if anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all. Ano yan? Yes, it's about humility. Na if we want to be Great. like for example, if you want to have more power, more Influence. authority,
yes, influence, it should be coupled with humility, na dapat mag-serve ka. But they will Charity. say that it's hard. Yes. Okay. So how That's right. do we make these things really happen? Paano ba ito? Ano bang mga tips na makakaya natin ito? Siguro, always include God in your actions. Like, hindi mo talaga siya bibitiwan. Like, always see to it na what you will be doing in terms of parang i-impose mo yung authority, it should always be according to the will of God. So God has to be the center point of Yes. all your decisions, your strategies. Okay. And, di ba yung, the way I understand it, yung ating faith nagmamanifest through charity. So, charity, hindi talaga mawawala yun if you are in power, in authority. Dapat, kung ano yung power or authority or influence na meron ka, ganun din dapat yung charity na ginagawa mo. So is being charitable, one way of doing it is to always allow others to be first, then you will be the last. Yan yun. Yun yung pag-intindi ko. Yun yung understanding ko about humility. Na it is not just about You lang. ikaw la, nga mapaorhi ka la. Pero dapat may ka-charity talaga nga ginihimo nga para manifestations nga nauuna mo hira, ginuuna mo hira. Diri nga mapaorhi ka la kay para mag-manifest nga humble ako. Ma-manifest ka nga humble ka, diri lang nga dara kay napaorhi ka, pero dara nga ginpapauna mo hira. May da mo gimbubuhat nga para mas mauna hira. Okay. And you do it Positive because action. it's out of love. No? Yes, oo. It's out of loving them and serving them. Serving them. And you want also our brothers and sisters to really also have the opportunity to be, to get also the opportunity of receiving graces. Not just you, but you also allow them to share the grace. Yung parang. Ikaw naman, Brother Ren, ano ba sa iyo ang humility? What is humility for you? Bilang bagong henerasyon ng mga kabataan ngayon, ano na ba sa personal mo na pag-iintindi? Yung sa sarili mong puso ba? Ano ba yung para sa iyo ang pagpapakumbaba? So, para sa akin, Brother Seb, no, is humility to me, Brother Seb, is a deeply personal and essential virtue that shapes how I interact with others and view myself. So, bigyan mo nga kami ng personal mo na experience, yung talagang sayo, yung sayo na experience na makaka-relate yung mga taong nakikinig ngayon because this is your humbling experience. So, una, Brother Seb, is acknowledging my limitations. So, through humility, humility means recognizing that I am not perfect. Hindi ako perfecto, tao lang ako, nagkakamali. And that I have my own set of limitation and weaknesses. May mga kahinaan din ako. Kasi tao lang naman ako. Yeah. And it's about being honest with myself about my abilities and understanding that I don't have all the answers. So, this acknowledgement allows me to grow and learn continuously. Okay, ilagay natin siya sa iyong pamumuhay, sa school, paano mo yan ginagawa? Sa school, sa bahay, paano mo yan siya ina-apply, yung concept na yan? So, for example, Brother Seb, sa school. Hindi naman lahat hindi naman lahat yung mga estudyante na nasa school is mga magkaret, di ba? So may mga estudyante din na mahihina sa mga ibang bagay. Pero may mga ibang mga estudyante naman na magaling sa magaling sa Performance. Sa school, academic performance. Sabihin na lang natin na ako, for example, mahina ako sa academic performance ko.
at yung pero magaling ako sa ano ko yung pakikipag communicate, oo. Okay. Yung sa trabaho ko, performance. At yung ano ko naman, yung for example yung isa ko namang kaklase, magaling siya sa academics, lahat pag Na-excel mag-exam, talaga, na-excel oo. talaga siya pag nag-e-exam, yung ano niya, palagi siyang pasado. So, paano mo yun tinitake? So, para sa akin, Brother Seb, hindi ko naman sinasabi na pag mahina ako sa academics, dyan na lang talaga ako. May mga iba kasi tayong mga abilities. Okay. Din. So, in other words, siguro, Brother Ren, ang humility para kay Brother Ren is that humility is not thinking yourself as less, but thinking less of yourself. Parang ang humility kasi hindi yung okay, makaluluoy na talaga ako, ganito Self-pity talaga, na yun. oo, that's self-pity. Pero ang humility is thinking less of yourself. Parang, okay lang yan, wala akong talaan ay hira, kay pwede liwat hira na. But, hindi mo naman parang tinatapakan na ni mo self, because remember, we are all loved by God. He considers us as one of the important creation na may adahiyan. No? So, And what's good also with the viewpoint of Brother Ren is dun na kasi magre-result yung eagerness to learn. yan. Kasi Yes. nga, meron siyang self-awareness Yes. na Yeah. ganito lang Wala yung ako. kaya ko, and then ito pa yung pwede, yung sinabi mo kanina about honesty, that you are honest to yourself na ito yung strength and weaknesses ko, so I know asan yung malakas na part ko, and then yung ano pa yung i-improve, Yeah. and so I can focus on my weaknesses so that mas mag-transform pa ito na maging strength. Alright. And then, when you transform this strength, of course, hindi mo siya pwedeng iparayaw na lang. Kasi nasa konteksto tayo ng humility. It's always In the to help others. Yes. It has to be used in service. Sharing. Para dili siya maging self-centered, Yes. ang parang competitive, self-centered na dating, no? But competitive in serving others. So that's parang yun yung kano kay Brother Ren, no? Na it's not about making yourself less, but ano yun? Hindi yun parang binababa mo na yung sarili mo na ano. Ang ano natin is thinking yourself less but more of others, no? Yung parang gano'n. Alright? Meron akong nabasa na Yes. article, Brother Seb, na yung pinaka-tricky part daw ng humility is once alam mo na humble ka, nawawala na yung humility sa'yo. That's pride already. Yes. Once na alam mo na humble ka. And I think ito yung challenge dun sa mga, siguro hindi masyadong nagiging problema to dun sa mga going up pa lang dun sa ranks. Dito to sa mga andun na yung mga Oo, andun na oo. they are occupying very important positions in the government, or kahit sa religious religious in any domain. organization, di ba? In any na organization. hindi mo pwede talagang yes. Santo Padre Pio is an Pio. example, is a victim of this, di ba? Mhm. Yung pride na o yung paano mo mai-imbibe pa rin yung humility given that you already have that kind of authority, power, and influence. Yun yung pinaka-challenge dun. Paano mo pa rin mai-imbibe yung humility. Okay, yan. Okay, can we now go to question number 2? Okay, marami na siguro mga nakaabang dyan sa next trivia question natin for the gospel reading or sa mga readings for today. Abang-abangan nyo po kasi meron po kami ipamimigay na pan-load, no? Para sa mga makakasagot. Again, the way for us to answer is kung sino po yung unang mag-comment ng answer, ng letter of the answer based doon sa options or sa ating mga selection, siya po ang bibigyan namin ng GCash for
your load. Okay, at may nagsagot pa pala dyan. Sino ba ano ba yung sabi niya? 2 letter ba ang sinabi niya? Isang letter lang po, okay? Choose only the letter. Oo, yeah. It's either A, B, C, or D. Alright? Brother Vince, ano po ang pangalawang trivia question na may papremyong pang-load? Okay, dun po kasi sa ating gospel reading, after dun sa statement na ni Jesus na if anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all. Yung sumunod dun is meron siyang kinuha na bata. Diba? And taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, whoever receives one child such as this, in my name, receives me. And whoever receives me, receives not me, but the one who sent me. Okay, hindi lang siya, kundi pati pa ang nagpadala sa kanya. Yes. Okay, So, yung ating second question is related doon. Yung second question is, what is the significance of Jesus placing a child in the disciples' midst? Okay. So, ano yung significance ni Jesus nung mag-invite siya ng bata dun sa pagpupulong nila with the apostles? Alright. So, ito po yung mga choices. Choices. A, to show how to be brave. B, to demonstrate humility and service. C, to reward the child. And D, to entertain the disciples. Alright. So, ladies and gentlemen, kung sino po ang unang makatype dyan ng kanilang answer, A, B, C, or D, sila po ang, depende po kung Okay. tama din po, ano. So, pwede pang isa pang ulitin pasada, natin. kasi baka meron pa pong hindi nakarinig sa ita-type nilang sagot. Okay. Letters lang po ang ita-type Letters. sa comment section. And kung tama po ang sagot nyo, sa inyo na po ang pang-load natin. So, ito po yung question. What is the significance of Jesus placing a child in the disciples' midst? Letter A is to show how to be brave. Letter B, to demonstrate humility and service. Letter C, to reward the child. And letter D, to entertain the disciples. So, alin po doon yung reason kung bakit in-invite ni Jesus yung bata dun sa kanilang pagpupulong with the apostles? Alright. Okay Okay, po. so- Meron na nakasagot na naman. Si Renato, ang Galing galing-galing. naman. Oo. Sandali lang po ha, kasi bine-verify lang po ng aming accountant. Kung meron pa kaming ipapampremi. Meron tayong SGB representative dito in spirit. Okay, sige po, Kuya Vince, what is the correct answer? At tama po ba yung mga kinoment dyan ng ating, meron kasing comment na po at may nag-answer na po ang kanya pong sagot. Tama yung answer ni Letter Renato B. Tamayo na letter Letter B, B. to demonstrate humility and service. Diba? Maraming Diba? congratulations, Brother Ren. Isang napakagandang Pagpupugay simula, na. Thank isang you. pagpupugay sa iyo. Winner ka ngayon. Oo, courtesy of our unknown benefactor. O, ayaw kasi niyang magpakilala. Mabuhay ka, at bakit po yan ang sagot, Brother Vince? Parang this was shown by Jesus to further manifest yung gusto niyang i-emphasize dun sa mga apostles about humility. Yung bata kasi, sila yung perfect example ng humility, 'di ba? Yung hindi sila yung agad-agad wareheret pagdumot, 'di ba? Oo. Yan. Always unchildlike, diri unchildish, unchildlike, 'di ba? So, asya ito nga ginpakita talaga ni Jesus sa nga bata para mas maging concrete pa ang iya example about humility.
And what service is really all about, no? Oo. Yung mayroong Yes, yes. pure of intention, Yes. humble ka lang, Pure at intention. dependent ka lang sa providence ng nagbibigay talaga ng totoong graces, which is Correct. God. At ganun ang mga children, di ba, Brother Vince? Waray mga damo nga mga thoughts nga mga nagdududa pa, di ba? Amo ito common pag nagtitika dako ka na nasa nga nagtitika dako ka daw ko nun, mas nagiging sad na itong Christmas. Di ba? Okay. Nare-relate ko ito. Paano nagiging sad yung Christmas kung nagtitika dako ka na? Maybe amo ito pinaka-reason nga nawawala na ang simplicity. Nawawala na ang simplicity nga born out of humility. Yeah. Kay dara nga damo na adat imo hunahuna iti mo thoughts kung mo nalat pag-overthink. So nawawala na talaga ang joy and happiness and Christmas. Alright. And speaking of mga taong alam po natin na may mga busilak na kalooban, Christmas na Christmas ang dating kasi po ay mapagbigay. We would like to greet in a very very special way ang maganda naming ate na si Ate Crisilda Briones. Ate Hi, Ma'am Candy! Chris! Ako po, malapit na Good po ang Pasko, afternoon. ha? Hello, Ma'am Chris. Blessed Sunday! I hope talaga, Ma'am Chris, maging guest ka na namon dito. Yes, I looking know. forward. Damot Yes. may share ni Ma'am Chris. Damot iya masishare ito po. Labi na iton mga butang party nanay, party Yes. lola. Damot ito iya maghahatag talaga ng inspiration to our listeners. Person in authority ko din niya. Yes, Basta. oo. Pagka motherhood, mother Yes. duck. Oo. Kailangan na nating tawagin siguro soon si Ma'am Candy to Yes. be our guest resource person. And of course, Ngan, Ash, may brother Sam, may nakaliwat gusto ikan nga. About it, maupiliwat invite siguro nga hit atan Yes. koan. Which, yan na ang adlaw, nagsiselebrate hiyat iya birthday. I-greet ko hi Ate Tina. Yay! Ate Martina Happy Rosales. birthday to you! 18th Tin! birthday. Ay, nagdibo pala. Oo. Nagbe-birthday yan na hiya ha. Hinamok Island. Pasay, Samar. Wow! Happy birthday Ate Happy Tina. birthday, Ate Tina. Makusog liwat init iya mission. Yes. Oo. Very devoted liwat ini yan ni Mama Mama Mary. Mary. Ini actually it in charge dito ha era barangay ha. Salvation ha Hinamok Island dito So, we're pag-change. looking forward for Ate Tina also. Yes, So, oo. i-line up na natin sila, no? Oo. So, ayan. So, sa Ate Candy, Ma'am Chris Briones, Dr. Crisilda Briones, gina-advertise na namon nga pinananawagan ka na nga di pag-guest. Yes. Okay. Maraming salamat po. Alam ko pong nag-a-agree ka na sa ngayon pala. Nagtitinawan na niya ni Ma'am Chris. Okay. Anyways, we also would like to greet Sir Professor Ruchi Castile. Hello, Sir. Ruch. Sabang dakitan. Mga taga-Dulag. Ang mga taga-Dulag. EBSO Dulag, mabuhay po kayo dyan with their Director Gerald Balanga. Jason Balanga. Sir Gerald, magandang hapon po sa inyo dyan. Ayan. Grabe ka flourishing hiton FC Dulag. Yan, makikita mo talaga. Oo, marami silang mga exciting Congratulations, Sir. events and development sa EBSO Dulag. Ayan, thank you so much. At ang nanalo po sa round na ito ay walang iba kundi si Brother Renato Tamayo. Imo inaanak. Yes, ako inaanak pagod ini na mamati. Oo. Very good. Pa-advance na daw yan namin sa pamasko. Joke lang. Okay. Thank you, Brother Ren, for participating at we are also hoping again to see you here in the studio, no? Pag hindi na masyadong busy, pwede namang drop by ka lang dito sa amin. Okay? And it's already almost time na. So, Yes. isa pang question pa tayo Okay na. dyan. Meron pa. Meron pa. Lahatin na natin. No? But while waiting, Brother Ren, si Brother Rene also is here with us. Ano ba yung masasabi mo, Brother Ren, sa kahalagahan ng childlike disposition sa isang mananampalataya? Bakit ba dapat para tayong bata when we want to know and to love God? According to based on the gospel reading, Mark chapter 9 verse 30 to 37, Brother Sam. So
In this gospel passage, Brother Seb, Jesus predicts his death and resurrection. But the disciples do not understand and are afraid to ask. So, later, Jesus addresses their arguments about who is the greatest by teaching that true greatness comes from being the last and the servant of all. He uses a child as an example, emphasizing the importance of humility and service. So in my personal reflections about this gospel, Brother Seb, is siguro Jesus teaching about greatness through humility and service, and as what Brother Vince said earlier. Humility and service and countercultural and deeply challenging. So it invites us to rethink our own aspiration and attitude towards success and status. So the image of Jesus embracing a child reminds us that of humility, importance of simplicity, reminds us the importance of simplicity, trust, and humility. Okay, so ibig sabihin, di ba, Brother Seb, di ba, kapag bata ka, ano ba yung mga characteristic na nakikita natin sa bata? Di ba? Isa sa mga characteristic na nakikita natin sa bata is yung pagkasimple niya. Simple lang, no? Tas madaling maniwala, di ba? Madaling maniwala at saka napaka-humble. Yeah. And also, Brother Seb, narinig ko sa homily ni Father Maso sa Sacred Heart kanina. Sabi niya is yung bata daw is dependent, di ba? Yeah. So nakadepend. Ayan. So, ganun pala, no, when we are doing something, ang gagamitin nating konsepto, lalo na pag ito ay para sa Diyos, is always nandoon yung konsepto ng you are doing this because you love Him. Okay, importante, gusto mo kasi gusto mong mapasaya ang Diyos with pure intentions, at hindi mo siya ginagawa because nagpapa-impress ka lang ng ibang tao. Hindi mo siya gagawin kasi meron kang pinapakitaan ng pangkitang gilas, kasi gusto mong magpa-show up or magpa-impress. Pero ang ginagawa kasi ng isang bata is you're doing this because you want to love your father and you trust that your father is always there at your back. Yung talagang I'm doing this kasi I want expression love. Expression of love, expression of yung talagang you want him to be happy lang. Yun lang. Simple lang. Simplicity nga, di ba? You want that person, or of course God, to be happy with what you're doing. Alright mo, Brother Vince, tapusin na natin ito. Ano po ba yung pangatlong question? Kasi baka naman manghinayang ang ating mga winners. Okay. Dun sa first part ng gospel, while they were heading to Capernaum, meron shinare si Jesus na it could be the reason why the apostles argued from among themselves kung sino yung great. So ito yan. So according to the gospel, what did Jesus tell his disciples about the Son of Man? So what did Jesus tell his disciples about the Son of Man? Okay. So ito pa yung mga choices. Letter A, He will live forever. Letter B, He will be handed over to men and be killed. Letter C, He will not face any trouble. And letter D, He will be crowned as king. Yan. So yun yung mga choices po. Sige po, at sa mga nanonood po namin, especially si Nanay Milagros Tan, sabi niya, nanonood kami dito, Brother Seb, sa Baybay Leyte. Maayong hapon kaninyong tanan diha sa Baybay Leyte.
Labi na sa mga kauban dida ni Nanay Milagros Tan, maayong hapon, ang daghang salamat sa inyong panonood. Ang congratulations Nanay Mila kay nakadaog ka og pa-premyo pa-load, no? Kasi na ay nag-sponsor sa among pa-load. Congratulations Nay. Salamat sa inyong pagpamati. And our choices again, question again. Yung question po, what did Jesus tell his disciples about the Son of Man? Ito po yung mga choices. A, he will live forever. B, he will be handed over to men and be killed. C, he will not face any trouble. And D, he will be crowned as king. So, alin po doon sa apat na choices yung answer. Ayan. So, sa mga nagbubuklat nga dahan ira mga gospel, pwede natin mga open referencing malakitano. But while we are doing that, kung again, happy birthday, Pastel Daintia. Tina, happy birthday. And also happy birthday to Engineer Marvin Malcasto. Basta nga marami pala ngayong mga nag-birthday dyan, no? So, it seems na we are very much productive for today. Yung atin pong, again, sa mga gusto pong sumagot dyan, type lang po sa ating comment section. At kung sino po man kayo na sasagot ng tamang sagot, we will send you the load na para sa inyo. Ayan. Through GCash. Yes, through GCash. And of course, siguro hanggang dyan na lang muna siguro tayo ngayong Sunday, no? Kasi medyo time na tayo. And we're very, very much happy kasi talagang marami ang nakikinood sa atin ngayon sa live, no? At marami po ang nagko-comment. And for those who would like to watch pa po itong video na ito, pwede niyo po pa itong mapanood sa aming YouTube channel. Alright? Just search and subscribe, of course, yung ating YouTube channel na Soul Central. Pwede niyo pong lagyan ng faith para madali niyo pong mahanap yung ating YouTube channel. And you can still watch it there. So, ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakinig, sa inyong pag-interact. Thank you very much. And this has been Sir Sev with Brother Renren and Brother Vincent Cabantok na sa susunod pa na segment or sa aming program, mag-a-attend pa po siya talaga. Ayan. Thank you very much. And as we end the program, we would like to say, the family that prays together stays together. Thank you very much, Brother Glenn. Also, Giselle, thank you for watching and happy Sunday, blessed Sunday, everyone.